Dinimanda namin si Risa dahil nanunuhol siya ng mga witnesses para mag-testify falsely. Yan ang history ni Risa Ontiveros. Baka hindi ninyo alam. Nandiyan ang kaso sa ombudsman. Oh, buhay na buhay. Ulitin ko ha. Yan ay napakahilig na kumuha ng witnesses na sapilitan. Yung Kikian, yung napatay. Unfortunately, napatay yun. Kinuha niya yung isang witness. Kapatid ba yun? Kung natatandaan ko. And sinabi ni Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Acosta na may sulat mula sa kapatid ng isa sa dalawang menor de edad na testigo na siya ring tumatayong guardian ng isa pang menor na edad na testigo at nakasad sa sulat gusto niyang mabisita o makuha ang dalawa mula kay Senator Ontiveros. Sinabi rin ni DOJ Secretary Aguirre mainam na mapunta ang kustodiya sa Witness Protection Program dahil baka makwestiyon ang kredibilidad ng mga ito kung mananatili kay Ontiveros dahil baka raw ma-brainwash umano ang mga bata. Na hindi naman pinapahintulutan ng tatay menor de edad. Lumapit yan sa VACC at sa Citizens Crime Watch. Pinuntahan namin yan ni dating Congressman Jing Paras sa Senado para kunin. Pinagtaguan kami ni Risa Ontiveros. Natakot kasi. Sabi kasama kasi kami si IDG noon. Opo. Biniro ko yung gwardiya. Sabi niya, Sir, saan kayo pupunta? May kasama kami si IDG, arestuhin namin si Senator Ontiveros. Natakot yata, ayaw kami papasukin doon sa opisina. Hindi naman, hinahanap lang ng tatay. May sulat kami sa tatay na hindi niya pinahintulutan yung anak niya na mag-testify. Kinuha ni Ontiveros. Kasama yung mga paring ungas. Katulad din si Flavio. Na hindi naman pala niya alam lahat yun. Nagbigay ng listahan, 27,000 daw. Ang napatay, hindi naman niya nakausap lahat ng pamilya ng 27,000. Sinaba ulo niya, makakausap ko ba yung 27,000 na pamilya? Yung ilan lang daw. Pero for theatrics, pang drama, naglabas doon sa Senado ng pagkahaba-habang listahan. Anong klaseng pari yan? Hindi ba alam nila na ang pagsisinungaling, di ba? Sabi nga, may kasabihin nga, di ba? Liars go to hell. Yeah. Liars go to hell. Ikaw, paring yun, nakalimutan kong pangalan Mukhang ulalo you can go to hell. Pagtaka, in an attempt to extricate themselves dun sa akusasyon ni Colonel Grijaldo, pinagawa nila ng statement yung dalawang abogado ni Colonel Garma na sinasabing wala daw pamimilit at nakita daw nila doon, nandoon sila. Siyempre, anong sasabihin ng mga abogado? May pamimilit. Kasi pag abogado ka, sinabi mo, may namimilit, may crime na nangyayari sa harapan mo, dapat right there and then, nag-react ka. Bakit ilang 1 week yata o more than a week bago naglabas ng statement yung dalawang abogado? At we understand yung dalawang abogado, kasi nako-coerce sila kasi nakakulong yung kanilang kliyente. Na nagbigay bigla ng statement na alam nyo, eto na nakakatawa sa statement na yon. Sinasabi nila, ayan, ni-reveal na ni Garma na may reward system. Yan, okay. Eto na. Kung hindi ka marunong sa batas, katulad ni Abante, at saka ni Fernandez pala, sorry, mali. Ni Fernandez, hindi kaya ako mahipa ng hangin. Ginagawa kong ito. Wrong spell. At kayo mga laymen na yun ang kanilang audience sa kanilang paninira. Akala mo talaga totoo yung sinasabi ng mga ito. Hindi si Garma itong mga ito na merong Davao Death Squad, may reward system. Pero kung titignan niyo yung affidavit ni Garma, puro hearsay yun It will not stand in court. Kita mo, sabi niya, noon daw Mayo, tinawagan siya ni Pangulong Duterte. Hindi pa siya Pangulo noon, kasi noon of June 30, according to the Constitution, ang term ng office ng Presidente. So, nagumpisang term niya, June 12 noon. June 30, 2016. Yun. At tinawagan na siya ng Mayo nung hindi pa nanunumpa, hindi pa nag-assume office si Pangulong Duterte at sinabi, siya daw ay sumali sa gagawing death squad. Yung war on drugs, sumali daw siya. Then, nung sinasabi daw na siya
ay sumali, sabi niya, nag-decline daw siya, umayaw siya. Sabi niya, wala akong skills and experience, something like that, para dyan sa war on drugs. So, anong evidentiary value noong affidavit na yon? Ngayon, kung talagang, biyan ay ebidensya ng krimen, isama niya na yan, yung sinasabi niyong pag-amin ni Pangulong Duterte. Alam mo, tuwan-tuwa itong si Risa Ontiveros, palabasa, wala nga nalalaman sa batas. At saka itong si Risa, ulitin ko yan ay napakahilig na kumuha ng witnesses na sapilitan. Yung Kiki yan, yung napatay. Unfortunately, napatay yun. Kasi nga, talagang nangyayari, hindi ko ginadustify, masama yung nangyari kay Kian. At yun namang may kagagawa ng pagpaslang sa kanya, ay nakakulong na, pinarusahan na ng batas. Hayaan na natin, naka-appeal na. Oo, yan ang sinasabi ko. Yung mga nagkakasala naman ay, pinaparusahan naman ng batas. Kinuha niya yung isang witness, kapatid ba yun, kung natatandaan ko, na hindi naman pinapahintulutan ng tatay menor de edad. Lumapit yan sa VACC at sa Citizens Crime Watch. Pinuntahan namin yan ni dating Congressman Jing Paras sa Senado para kunin. Pinagtaguan kami ni Risa Ontiveros. Natakot kasi. Kasama kasi kami CIDG noon. Opo. Biniro ko yung gwardiya. Sabi niya, Sir, saan kayo pupunta? Kasama kami CIDG. Arestuhin namin si Senador Ontiveros. Natakot yata. Ayaw kami papasukin doon sa opisina. Hindi naman, hinahanap lang ng tatay. May sulat kami sa tatay na hindi niya pinahintulutan yung anak niya na mag-testify. Kinuha ni Ontiveros. Kasama yung mga paring ungas. Katulad din si Flavio. Na hindi naman pala niya alam lahat yon. Nagbigay ng listahan, 27,000 daw. Ang napatay. Hindi naman niya nakausap lahat ng pamilya ng 27,000. Siraba ulo niya, makakausap pa ba yung 27,000 na pamilya? Yung ilan lang daw. Pero for theatrics, pang drama, naglabas doon sa Senado ng pagkahaba-habang listahan. Anong klaseng pari yan? Hindi ba alam nila na ang pagsisinungaling, di ba? Sabi nga, may kasabihin nga, di ba? Liars go to hell. Liars go to hell. So, ikaw, paring yun, nakalimutan ko pangalan Mukhang ulalo you can go to hell. Wala, ano ka lang. Si Risa, etong sa Farmally investigation, lumabas. Nagdemanda kami, hindi kami puro daldal lang. Yan si Risa puro daldal Nagdemanda kami. Dinemanda namin si Risa dahil nanunuhol siya ng mga witnesses para mag-testify falsely. Yan ang history ni Risa Ontiveros. Baka hindi ninyo alam. Nandiyan ang kaso sa ombudsman. Buhay na buhay. Etong si Risa, ayong sinasabi niyo mga krimen ni Pastor Kibuloy, ba't hindi siya nag-file? Ba't hindi siya sumali sa prosecution? Bakit? May kaso na. Di ba noon, sabi niya, dapat filean yan, dapat humarap si Pastor doon. May kaso na sa korte. Bakit sa Senado mo paharapin? Para lang pahiya. Bago nung pinaharap mo si Pangulong Duterte, nasopla ka ng nasopla, napahiya ka ngayon, daldal ka ng daldal sa social media, napakabastos, etc. Alam mo, Risa, hindi po, ganun po ang salita talaga ni Pangulong Duterte. Yung sinasabi niyang PI, expression yun Hindi naman sinasabi niya kay Risa, PI mo iba na magsasabi noon, di ba, na Risa, PI mo. Hindi naman natin sasabihin Risa, PI mo. Wag natin sabihin PI mo si Risa. Wag natin mumurahin si Risa. Wag sasabihin PI, bastos yun Yung PI, expression yun. Di ba mas bastos, Risa, nasasabihin mo si Alice Guo Chinese spy, wala ka namang pruweba. Sasabihin mo, corrupt yung tao, wala ka namang pruweba. Papahiya mo si Pastor Kibuloy, may kaso na sa korte. Ang gusto mo lang, wala namang legitimate legislative agenda, kundi pahiya mo lang yung tao. Di ba mas bastos yun? Di ba mas bastos yung nanunuhol ka ng mga witnesses para mag-testify falsely? Yung kapatid mismo nung sinuhulan niya, umamin, binigyan siya ng chief of staff ni Risa. Di ba mas bastos yun? Sinong bastos sa inyo ni Pangulong Duterte? Aminin mo na kasi, Risa, talo ka dyan. Napahiya ka. Kasi puro sopla inabot mo, hindi ka umubra. Basta siya, di ba yung sinasabi niya, tinatanong niya si Harry Roque, doon nagsasalita, i-interrupt niya. Yun ang bastos sa Risa,
Sinisa ewan ko kung paano nananalo yun. Lagi namang kulelat. Ilang talo yun, 2 talo. So, pagkatapos, nanalo kulelat. Na-re-elect kulelat. So, ngayong pinakita na niya yung tunay na kulay niya, nakamoting kahoy na may ulalo siya. Palagay ko, pag nag-re-election yan, di naman nanalo yan. Oh my God. Buti na lang kayong nandyan kasi realidad yung sinasabi. Hindi, totoo.